Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Pilipinas, maayong aga Western Visayas, maayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi makapulot sang dugay. Hay. Maayong aga man sa mga overseas Filipino workers sa diin man nga bahin sang kalibutan, and syempre sa mga Ilonggos no sa pungsod Pilipinas, maayong aga, mayad nga aga, maupay nga aga, maayong buntag sa inyo nga tanan. Lakat, mataugang mulat sa imo kaotayong mataugang lilipat ang imo nga Adlaw kita sang Lunes, July 6, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Iloilo Morning, kaupod si Hope Tarichante. Subong nga adlaw mga kaabyanan. tatay. Igog mauntagit sang tunay. Grabe, hari na kita sa second week no sang July 2026. Ay, siling man sang igog mo nanay. Diri ka That means nga lapit na lang man kag sa ulugon na naton ang Iloilo City Charter Day. ay. Sa imo pang Hindi ka mo ma-confuse kay ang Iloilo City Charter Day hiwaton ina no sa bulan sang Agosto, but we are nearing na gid no sa celebration sang Iloilo City Charter Day kay ari na kita sa bulan sang Hulyo, kag ginbuksan naman no ang nominasyon sang Iloilo City Government para sa mga outstanding Ilonggos. sa imong pag-ibig ay kiay. Sito Mga Inday, mga Toto, no? Basi may kilala ka mo, no? Ng mga Ilonggo. Hay. So, sa diin, ang iyang tampad nga pagserbisyo, unay. ang iyang kaluoy, ang iyang dedikasyon, naghatag sa dako kag mapag-on nga kontribusyon sa aton nga komunidad. Sa imo pang lakat mata. So kung may kilala ka mo mga kaabyanan, ano pang ginaulat nyo? I-nominate nyo na. Malay gin-announce no sang Iloilo City Government nga nagbukas na no ang nominasyon para sa The Outstanding Ilonggo Awards. I-ask na lang
lang si Sir, no? Basi pwede ta mapa-flash sa screen ang The Ilonggo or Outstanding Ilonggo Awards. Kabulay Ini mga kaabyanan ginahatag ha sa mga individuals nga kung sa diin no ang ilang everyday o kung adlaw-adlaw nga ginaubra kung binuhatan nagahatag sang inspirasyon. Sa imo pang lakat Nagahatag inspirasyon sa publiko no sa pag-asenso kag pag-uswag sang syudad sang Iloilo. In other words no naga-spark siya mga kaabyanan sang inspiration no sa mga kapwa Ilonggos nga buligan naton nga maging mauswagon no ang dakbanwa sang Iloilo. So nga abala na mention ni naton mga kaabyanan no in connection sa aton ginambal nga lapit na lang ang Iloilo City Charter Day kay isa ini mga kaabyanan no sa mga mangin highlight sa Iloilo City Charter Day sa Agosto. So sino bala pwede no nga i-nominate para sa The Outstanding Ilonggo Awards? Takip sa mga eligibility mga kaabyanan dapat 18 years old no at least 18 years old. Panglakat mataugang mudlat sa imo kahatayon mataugang lilipat. Nagpakita sa outstanding service, volunteerism, leadership, no, innovation or contribution sa community. Ay gali na Siyempre isa man ka importante no nga kaano sang or eligibility nga gin-specify no sa city government. Dapat may good moral character and no pending criminal case. So ang individual na ini no pwede nominated sa another individual, organization, no, barangay, school, institution o kung community. At hindi pwede sa local government office, no? And ang isa pagid nga manami diri self-nomination shall be accepted. Pwede mga kaabyanan provided may mga supporting documents o kung endorsement nga iga sumite kung self-nomination ang imo pilion. So kabay pa no mangin yabi ang ining award para makapangita kita sang mga outstanding Ilonggos, no? Sa di man kinanlan niya sikat gid siya sa community. So, ang importante diri mga kaabyanan, impactful, no? Ang iya nga hinimuan. So, kinanlan lang sa completed nomination form sa mga maga-nominate, narrative profile, and endorsement letters, no? And always i-check no ang page no sang Iloilo City Government kay nakabutang dira ang link kung sa diin ninyo pwede ma-send ang inyong nomination form including ang mga attachments no para sa inyo nominado. Sa imo pagpulo ay tiang si tutog batulo ang lawan. Sa piyak nga bay mga kaabyanan, ang Iloilo Province pinaagi no sa Office of the Provincial Treasurer nagpahayag no sa abiso para sa mga real property owners naman ini siya yung mga kaabyanan nga tubtob na lang July 5 no 2026 ang real property tax amnesty na ang dugan ko atang extended no ang pag-avail sang tax amnesty tubtob subong adlaw July 6 Monday blessing mga kaabyanan. So sa mga kauturan naton dira no yari pamatian ta ang Office of the Provincial Treasurer sang Iloilo Provincial Government.
Kanigaan from the Office of the Provincial Treasurer. Nagapahanunggan sa inyo nga ang Real Property Tax Amnesty hasta na lang sa July 5, 2026. Pero, extended ang pagbayad until July 6. Bukas ang Bayad Center sa Iloilo Provincial Capital sa Sabado, July 4, abot na batong sa inyong bayad from 8 a.m. to 5 p.m. Gani mga amigo kag-amiga, dali na, magbayad na samtang may amnestiya. Na batian mga kaabyanan, ang Iloilo Provincial Treasurer Office may kaangtanan no sa extension sang pagbayad sa real property tax. So sa mga real property owners naton sa Iloilo Province, nagpahayag ang Provincial Treasurer nga again no until kahapon lang gid nga adlaw July 5 ang tax amnesty. However, ang Kapitolyo Provincial no ang pagbayad or pwede sa gihapon ma-avail ang tax amnesty sa inyong pagbayad no tubtub subong nga adlaw July 6, 2026. Ay, inday sa imo yuko. So hingagaw sa aton nga mga real property tax owners dira ha. Hindi mapunggan manghay-hay. Hay. Tubtub na lang gid no subong nga adlaw ang pagbayad. Sa imo. So may bayad center dira sa Iloilo Provincial Capital, padulungan nyo na ina mga kaabyanan, and syempre magatag sang allowance kay medyo matraffic no diri sa syudad sang Iloilo ay again Lunes nga adlaw. Inday siling sang imo tatay. Samtang mga kaabyanan no nagailapit naman Mga walay kabulay. ang paghiwat sang Legis Here. Siling man sang imo na Bawat batas mahalaga o kung sa balay. isa ka public forum no and service roadshow. Iwaton ina sa Banwasang Miag-aw sa First District of Iloilo mga kaabyanan. Galilipat ang imong nga supat, malapo sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumbang. So first roll out ina sang Legis Here bawat batas mahalaga sa Visayas area mga kaabyanan, and dirigid ina no ipilot sa probinsya sang Iloilo, partikular sa Banwasang Miag-aw. However, gina-emphasize naton mga kaabyanan, as emphasized also no by the local government unit of Miag-aw, nga hindi lang mga taga Miag-aw no ang imbitado sa nasambit nga kahiwatan, but at the same time bilog nga mga pumuluyo no sa probinsya sang Iloilo, sa Western Visayas kag sa bilog nga Kabisayan mga kaabyanan. So July 10 to 12 sa sugod na ni sa Friday no until Sunday, imbitado ang tanan, especially ang mga nagkalain-lain naton nga mga sektor no, ang mga mangunguma naton, mga fisher folk naton, Sang dugay. mga manunudlo no, Inday sa imo mga mamumugon, dughan ko sa mga kababainhan no, pwede kamogid no maka attend sa forum kung sa diin no hatagan sa kamo sang oportunidad, hatagan kita sang oportunidad nga maghatag sang aton nga opinyon no, reaksyon o kun suhestyon lapor sila na ang dughan ko inday. sa mga layi nga ginapatuman diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kay ang opportunity no nga i-repeal, i-amend ang ini nga mga layi, and at the same time sa mga future legislations mga kaabyanan, pwede no makaduso sa mga bill o kun hagna nga makabulig sa aton nga mga pumuluyo. Hay, inday, siling man sang imo nanay. Diri So again, it's a public consultation and public service convergence ay,
inisyatibo sang House of Representatives. Panglakat mata Headed of course by the House Speaker, no? Speaker D. ang imong nasupat, malapor sila na ang dugan ko inday. And after sang public forum, ginatawag ina mga kabiyanan no, nga day 0 ang public forum sa July 10. And sa July 11 to 12, lauma naman ang paghatag sa mga serbisyo sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. So may dalon nga mga ahensya sang gobyerno dira sa banwasang Miag-aw kagiwaton ina no sa munisipyo sang local government sang Miag-aw. Sa Cultural Hall no may ara man sang mga government offices or rather government agencies no nga magapwesto dira Si Tuto Gatulo ang lahat. para sa public forum and also para sa serbisyo caravan. Hay, inday, sa imo yuhong nga tunay. Tughan ko sa imo na Lakip sa mga ginalauman nga magpasakop mga kabiyanan sa Legislature bawat batas mahalaga sa nga House of Representatives, lakat matakugang mulat sa imo ka. ang Land Transportation Office. Imo nga supat, malapor sila na ang Nan sa mga wala pa da lisensya. ay, kay gali na rupa. Ano pang ginahulat nyo, no? Kung nalayuan yun ka mo sang syudad sang Iloilo, especially, no, ang mga Patay, pumuluyo dira sa First District, unay, ug mga pwede ka mo, no, ka-join sa serbisyo caravan kay suno kay First District Representative Janet Garin lakip no ang LTO sa paghatag serbisyo sa nang tanim. Legislature bawat batas mahalaga. Ay, sa imo pang lakat mata So ululupod naton ina nga bantayan mga kabiyanan ang rollout ang imo sang Legislature bawat batas mahalaga sang House of Representatives kay ginalauman nato no nga buylugan ini sa mga congressmen or representatives sa Western Visayas. bisan los Again, no, considering first rollout ini sa Visayas region. ay So, gin-roll out ini sa Isabela. Sunod, no, ang Iloilo. Kag sunod ang Butuan para naman sa mga pumuluyo sa Mindanao. And kung matigayon na mga kabyanan, ang sunod nga plano diri, no, every region kadtuan sa House of Representatives. matakugang mulat sa imo kagayon, matakugang dilipat ang imo nga supat, malapor sila na Philippine Standard Time, 8:55 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So mga kaabyanan, madamo gid nga salamat sa inyong pag-upo diri sa programa Iloilo Morning sa ngalan sang inyong mga regular anchors, no? Janelle Baclay kag Emmy Rose Santiagudo. By the way, nagpahayag sang ilang nga mga suporta ng aton nga mga local leaders, no? Itutugat Iloilo City Mayor Raisa Treñas, di makatulog sa Iloilo Governor Arturo Defensor Jr., inday. Aklan Governor Jose Enrique Miraflores para sa smoke-free and vape-free environment bill. Hay. Ila ginasuportahan, no, ang ginaduso nga hagna sa Kongreso. Lakat So more of that mga kaabyanan, makatayong ari plug ko na. Kay karon makaupod nato no sa programa Balita Sosyal ko inday. ang mga friends naton from Transcend kag istoryahan naton ining bill no ang smoke-free and vape-free bill nga ginaduso no sa House of Representatives. Siling sang imo tatay. So kabay pa no Agit sang mathagan kita kung ano balang hagna nga ini no nga ginaduso sa Kongreso. inday. Siling Bantayan later no sa programa Balita Sosyal. Bantayan mga kaabyanan ang dugang pa nga mga balita, impormasyon sa iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you sa mga nagtutok sa Facebook Live no
kag sa radyo sa 585 AM. Matawag ang mudlak sa imo kahit gayon. Tugalilipat ang imong nasupat, malapos sila. Recap lang mga kaabyanan, bukas na ang nominasyon para sa Diang or Ilonggo Awards or Outstanding Ilonggo Awards ng Iloilo City Government para sa Iloilo City Charter Day. Tubtob subong man no ang pagbayad sa real property tax. Bukas ina sa Bayad Center sa Iloilo Provincial Capital. Pangabuhita. Kag balantayan man no ang mga aktibidad para sa Legislature bawat batas mahalaga program sang House of Representatives. Kung mo sa akong nga tunay. Kadamogid niya salamat sa ato mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Ay, sa imo pang Sir Jones Sotahero. mudlak sa imo kahit gayon. Naging kaupod ninyo mga kaabyanan Hope Torichante kag iniang Iloilo Morning. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo